Pilipinas, magandang araw po sa inyo. Diretso na tayo sa ating talakayan. Kaya pala kumikilos itong kampon ni Sara Duterte dahil gustong maibalik itong 2 billion pesos na pondo ng Office of the Vice President. Kasi sa budget sa 2025, tanging 700 plus million lang ang nabigay sa Office of the Vice President. Kaya pala, itong sila Roque, itong sila Ungab, nanggagalaite. Kaya pala, panay silip dito sa budget, kahit wala naman problema yung GAA, sinisilipan nila, kahit BICAM report yung may problema, yung GAA yung sinisilip nila, para madeklarang void. Hindi ko alam kung paano madideklarang void yung 2025 budget na yan, and if ever, siguro nananaginip sila ng gising, once na madeklarang void yan, siguro, akala nila babalik doon sa budget ni Inday noong 2024 na 2 bilyon. O ba? Yan ka-coffee yung lumulutang ngayon. Yan ka-coffee yung pinag-uusapan ngayon dahil ilang mambabatas, yan kanila yung mga binubulgar. Noon pa man, 3 days ago ka-coffee, nasabi na natin yan na yan din ang isa sa ating teorya. Kaya nanggagalaiti ang mga yan dahil hindi nila matanggap na mababa yung pondo na nakuha ni Inday Sara. Lulustayin lang naman Hindi naman may paliwanag kung saan gagastusin yung pondo na yan. O hindi sapat ang 700 million. Naliliitan kasi sila dyan sa 700 million. Kaya gusto nila maibalik yung 2 billion pesos na pondo nila noong 2024. Good luck sa inyo. Kung babalik pa yan, baka next year, ganun pa rin yan. 700 million pa rin yan. O baka mas mababa pa. Kasi binibigyan ng pondo, hindi naman may papaliwanag kung paano binawaldas o paano ginagastos yan. Nagsalita po itong si Representative Paulo Ortega. Ayan, kilala nyo ka-coffee yan ng La Union 1st District. Sino mga Ilocano dyan? Sino mga taga La Union yan? For sure. Kilala nyo po itong si Representative Paulo Ortega. Sabi niya, Former President Duterte's allegations of blank appropriations in the 2025 budget are pure disinformation. Malinaw naman yan, ka-coffee. Hindi totoo na may bakante na mga items dyan po sa GAA, sa General Appropriations Act of 2025. Yung budget natin sa 2025, malinis po yan. Meron sa BICAM report, pero walang kinalaman ka-coffee itong BICAM report kung bakit sisisihin nyo si PBBM, bakit sisisihin nyo ang gobyerno. Wala silang kinalaman dyan. Then ang nireview nila at ang dapat nilang reviewin yung GAB, yung General Appropriations Bill na siyang nagiging batas once na pinirmahan ng presidente. So, peke yan na may mga bakante raw na mga projects dyan sa GAA. This is a deliberate effort to mislead the public and manipulate the budget process to bring back the 2 billion pesos fund previously allocated to the office of the Vice President. Ayun. Diretsahan na itong si Congressman Ortega. Si Congressman Paulo Ortega, diretsahan na raw po yan. Isa po itong deliberate effort. Ibig sabihin, ito po isinasadya. Ito po ay planado. Parte ito ng kanilang plano para manipulahin ang budget, para ma-mislead ang publiko, para maniwala ang publiko na masama ang pagkakagawa dyan sa budget na yan. Eventually, magkilos protesta na naman, isisigaw na naman nila ang resignation ng PBBM dahil sa mga korupsyon. At ang kanilang intensyon, ibalik po ang budget ni Inday na 2 billion pesos ngayong 2024, ibalik yan ngayong 2025. Naku po, edi nakinabang na naman kayo dyan. Diba? Kayo na naman ang makikinabang dyan. Paano na naman wawaldasin niya, tapos hindi na naman may papaliwanag. Ipaliwanag nyo kasi ng mainam. Si Executive Secretary Lucas Bersamin nagsalita na rin ka-coffee kahapon. Ito, nasa politiko yan. Pag-usapan din natin yan. Sabi nila nagtuturuan na. Actually, hindi ito nagtuturuan Nagpapaliwanag ito. Alam mo kung bakit kinakailangan magpaliwanag ni Lucas Bersamin? Kasi ang daming fake news na pinapalabas itong kampo ni Digong. So kung hindi magpapaliwanag itong si Lucas Bersamin, Executive Secretary siya Ano ba ginagawa ng Executive Secretary? Little President siya. Kumbaga kanang kamay siya ng presidente. So yung mga sasabihin niya, we assume na yun ang sentimiento ng presidente. So kung mananahimik si Lucas Bersamin, kasi sabi nila, nagtuturo na si Lucas Bersamin. Hindi siya nagtuturo. Nagka-clarify. Dahil kung mananahimik siya, ano na naman ibibira nyo sa gobyerno? Anong ibibira nyo sa administrasyon? Dead man na naman. Diba? Sasabihin nyo na naman, tinatago na naman.
yung katotohanan. Nagsalita si Lucas Bersamin, which makes sense. Tama yung sinasabi niya, hindi dahil pro-admin tayo, pero tama yung sinasabi niya. Anong kinalaman namin dyan sa mga bakanteng BICAM report? In the first place, parte ba ang Malacanang? Parte ba ang presidente sa paggawa ng BICAM report? Definitely hindi. Historically, nire-review ba ng presidente ang BICAM report bago pirmahan yung GAB para maging GAA? Definitely hindi. Hindi kami ang mananagot dyan, sabi ni Lucas Bersamin dito sa headline. Kung may mananagot dyan, yung mga miyembro ng BICAM, singilin nyo si Senator Grace Poe, singilin ninyo si Representative Stella Kimbo. Sila yan eh. At yung iba pang mga pumirma doon sa BICAM dahil nagpabaya sila. Nakaswerte pa yung mga hindi pumirma, nakalusot pa sila. O bakit may mga blank spaces na nakalusot yan? Pero anyway, sige, wala pa rin kinalaman yan kasi GAB nga yung nire-review ng presidente. Kasi ang pinapalabas naman, kaya naman naging fake news yan, kaya sinasabi ng presidente na fake news yan, na nagsisinungaling si Digong, kasi malisyoso yung pagkakasabi nila. Ang pinapalabas nila, yung budget natin sa 2025. May mga blank checks. Saan ang blank checks dyan? Wala. Ang meron mga blanco, yung BICAM report. Kaso, pinapalabas nila na iisa yung BICAM report at ang GAA. Magkaiba po yan. Hindi kami ang mananagot dyan. Palas says it's up to UNGAB to prove blanks in BICAM report. Tumpak. Sinong nakapansin yan? Sinong naglabas ng mga bakanting spaces na yan? Hindi si UNGAB. O diba? O sabi may mga grupo daw po na pupunta ng Korte Suprema. Sabi ni UNGAB sasama siya. O sige, patunayan yun sa Korte Suprema. Pero tayo, hindi tayo abogado, masasabi natin na paano idideklara ng Korte Suprema na unconstitutional yan. In the first place, hindi naman yung batas, yung BICAM report. Diba? Pwede mo lang i-challenge yung constitutionality ng isang batas. Batas ba ang BICAM report? Hindi naman batas yan. Parang RH bill. Diba? Challenge yung ilang provision dyan at nadeklara na unconstitutional o labag sa batas. Naging void. Malacanang cannot stop personalities like Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab from challenging the 2025 national budget before the Supreme Court, but stressed that it is up to Ungab to prove his inventions. Grabe din to si Lucas Bersamin eh. Napapansin ko parang tumapang lang ka-coffee itong si Lucas Bersamin. Noon pa naman yan. Pero ngayon very vocal na itong administrasyon. Itong sila Lucas Bersamin, sila PBBM Bahala na si Ungab. Bahala na siya si Ungab. Patunayan niya sa Korte Suprema yung kanyang mga gawa-gawa. Yung term niya, inventions. So kung ano mga inventions ni Ungab dyan, sige, patunayan nyo. Tingnan natin kung ano magiging ruling ng Korte Suprema. Which is tama naman. Kine-question ninyo yung budget sa 2025, sige, tumakbo kayo ng Korte Suprema. That's the proper way, di ba? Let the Supreme Court decide kung ano ba talaga, mali ba yung pagkakagawa dyan, o sino may pagkukulang dyan. Kung ano yung desisyon ng Korte Suprema, i-respeto natin. And I think the Malacanang will also respect the decision of the Supreme Court. Kung kahit anong decision pa man yan, i-respeto nila yan. Pero siyempre, dahil ikaw yung ikaw yung nanililip Ikaw yung gumagawa ng mga inventions. Ikaw gumagawa ng mga fake news. Hindi patunayan mo yan. Oo nga po yan. Challenge sa'yo yan ng dating Chief Justice ng Supreme Court. Takbo ka ng Supreme Court at patunayan mo yung iyong mga inventions. In a press briefing on Friday, Executive Secretary Lucas Bersamin maintained that the palace had nothing to do with the blank items in the Bicameral Conference Committee report on the 6.23 trillion pesos national budget for this year. Paulit-ulit na tayo dyan ka-coffee. Wala talaga silang kinalaman dyan dahil ang pinasa sa kanila at na-review ng presidente yung GAB, General Appropriations Bill, hindi yung BICAM. Hindi pa mapipigilan si Congressman Ungab at saka yung mga similarly minded people who would want to put up a challenge. Correct. Malaya kayo. Diba? Karapatan ninyo yan. Gusto nyo magreklamo, takbo kayo ng Korte Suprema, karapatan nyo yan. Ang problema natin dyan is hindi kami ang mananagot dyan. Kung meron mang pagkukulang sa bagay na yan dahil BICAM report yan Exactly. Sino yung mga pumirma? Sila Senator Grace Poe, sila Stella Kimbo, sino pa yung nag-resign na chairman ng committee on appropriations dyan sa House of Representatives. Sino nga yan? Si Cobayon Zaldico. Yan. Sila yung managot dyan.
Dahil grupo nila yan BICAM mga representatives from the Congress, from both houses, no? From both Chamber of Congress, yung HOR at ang Senado. Sino managot dyan? Wala kami kinalaman sa BICAM report. May kinalaman lang kami yung finished product na pinapirmahan sa presidente, hindi yung blank check, sabi ni Lucas Bersamin, ni Secretary. Correct. Hindi man na-review ni ng presidente at hindi niya naman tungkulin na reviewin yung mga BICAM report at kung ano mang mga committee report na ilalabas ng Senado. Ang pananagutan ng presidente, kung pinirmahan niya yung GAB na may mga vacanting spaces, doon mananagot ang presidente. Accountable siya doon. Kasi last say siya doon Either i-veto niya yan o pirmahan niya. Kung nakita niya may mga bakante dyan, dapat i-veto niya yan, ibalik niya yan. Wala naman Trabaho ba ng presidente reviewin ang bawat report ng komite ng Senado? Pwede siguro, maghanap siya ng magdagdag siya ng mga tao na magre-review doon. Pero in this case, hindi niya tungkulin yan. So wala siyang paglabag, wala siyang pananagutan dyan. Kung may paparusahan ng Korte Suprema dyan, kung may pagpapaliwanagin ng Korte Suprema dyan, edi mga pumirma, yung mga senador, yung mga congressman, congresswoman na nananahimik ngayon, oy, may napanood ako si Stella Kimbo, di ba? Pasakay siya ng van, tinatanong siya, may chance interview. O anong say niya doon? Nagmamadali daw si congresswoman, hindi niya masagot yan. Sila ang papanagutin. Anong kinalaman ni PBBM yan? Si PBBM ba ang nag-utos kay Senator Grace Poe, kay Stella Kimbo? Trabaho nila yan, congressman sila. Parte sila ng Committee on Appropriations, tungkulin nila yan, nasuriin ang budget. Ang tanong, bakit nakalusot sa inyo yan? Managot kayo dyan. Hindi yung si PBBM bibirahin ninyo, hindi administrasyon ang bibirahin ninyo at palalabasin ninyo na kurap. Yan kasi ginagawa ng mga DDS Nagkakamali kayo ng kinakahulan. Kumakahul kayo sa presidente, hindi naman presidente ang may gawa niyan. Ang kahulan ninyo, yung mga miyembro ng BICAM. Yun lang yun Sabi pa ni Lucas Bersamin, he said it is up to UNGAB to prove his claims that the Bicameral Conference Committee report on the 2025 national budget indeed contained blank spaces. Siya ang magpapatunay sa kanyang sinasabi kasi wala kaming kinalaman sa kanya, wala kaming kinalaman sa blanks, that his invention, sabi ni Bersamin. If there were really true omissions, let the Congress, the lower house, the upper house explain kung mayroon. Tumpak. Matalino to si Lucas Bersamin hindi niyo mo maiisahan yan Sobrang smart yan. Pero patunayan muna kasi ang hirap sabihin niya na mayroon talaga, hindi naman alam wala kami, up to the point, hindi kami involved. Exactly. Ganyan yung mga style ng mga magagaling na dumiskarte Ba't kami magkukomento dyan? Bakit kami mananagot dyan? Wala namang kaming hands dyan, wala namang kaming papel dyan para magawa yan. Huwag yung kahulan ng presidente. Hindi presidente nag-utos sa mga mambabata, sa mga senador. Kasi equally important yan. Executive, legislative, magkapantay yan. And judiciary, yung tatlo na yan, yung branches ng government. Si PBBM pa ba mag-uutos dyan? Na ganito gawin nyo, ganyan. Definitely hindi. Huwag kasi pinupolitical ninyo Gusto nyo kasi palabasin corrupt si PBBM Yan yung kanyang narrative. At gusto nyo rin kasi na bumalik tayo sa 2024 para malaki-laki yung budget ni Inday Sara Duterte dyan. Diba? Sige, patunayan nyo. Yan, challenge sa inyo yan. Mga DDS, challenge sa inyo yan. Tulungan nyo si UNGAB para manalo sa Korte Suprema at ideklara ng Korte Suprema na unconstitutional yung 2025 budget. Sige, tulungan ninyo. Pag tulungan ninyo, magagaling na mga abogado naman yan. Si Roque, ang tumulong na rin yan. Si Panelo, si Digong, puro kayo abogado lahat. Mag-hire kayo 1,000 abogado. I-challenge nyo sa Korte Suprema itong constitutionality ng 2025 budget. Who knows, di ba? Malay mo, maka-jackpot kayo, manalo kayo. Hindi unconstitutional ang budget. Di ba? Gawin ninyo yan. Anyway, sige, baka may komento kayo, ilagay dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Mga nasa Facebook, pasuyo na lang like and follow. Nasa YouTube, click lang po na subscribe. At hit nyo na rin po yung notification icon dyan sa baba para mabasa rin po yan ng iba natin mga ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat kayo ka-coffee. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye. At kape tayo.